Okay, so sa video to, tuturo ko sa inyo kung paano i-solve tong mga iba't ibang given na quadratic equation. Kung paano siya i-convert into standard form, then paano i-identify yung A, B, and C. So meron tayo dito 5 given, iba-iba yung itsura nila. Papakita ko sa inyo kung paano sila i-solve. Okay, so always remember ang standard form ng quadratic equation is ax squared plus bx plus c equals 0. Ito yung standard form. So, mapapansin nyo, ang standard form, walang parenthesis. Kailangan walang parenthesis. Tapos, yung right side dapat equal 0. So, things to remember, no parenthesis. Walang parenthesis na natitira. Tapos, ang right side dapat equal to 0. So, using those two information, malalaman nyo kung yung given nyo naka-standard form na ba or hindi pa. So, number 1 tayo. X squared minus 14x minus 40 equals 0. Okay, question. Meron bang parenthesis? Wala. Yung right side ba is 0? Yes. So, ibig sabihin, nasa standard form na to. So, yung standard form as is, kokopyahin nyo na lang yan. Kumbaga, standard form na yung mismong given. Okay. So, dahil standard form na siya, mahanap na natin yung ABC. So, again, ang A, yun yung kasama ni x squared. So, dahil walang number dyan, ibig nyo sabihin 1. Then, yung B naman, yung kasama ni x. Ito. Which is negative 14. Tapos, yung C is yung constant, yung number lang. Yung walang kasamang variable, negative 40. Hindi na isasama yung x squared tsaka yung x ha. Number lang ang kailangan sa ABC. Okay, so yun na. Tapos na yung number 1. So number 2. 3x quantity 2x plus 3 equals 0. So question, may parenthesis ba? Meron. Ito, yung 2x plus 3. So, ibig sabihin, itong number 2, hindi pa siya standard form. Need natin siya i-convert into standard form. So, lalagay ko siya dito sa baba. Lagyan ko solution dito sa baba. So, yung 2 is 3x, tapos 2x plus 3 equals 0. So, itong gagawin nyo kapag ka may parenthesis na ganyan, i-distribute nyo lang itong nasa labas dun sa loob. Ita-times nyo. So, itong 3x times nyo sa 2x. 3 times 2 is 6. X times x is x squared. Then, ito namang 3x times nyo dun sa 3. 3 times 3 is 9. Tapos, copyain lang yung x. And then, equals 0. So, question ulit. May parenthesis pa ba? Wala na. Yung right side ba equal to 0? Yes. Ibig sabihin, itong 6x plus 9x equals 0, standard form na yan. 6x squared pala, plus 9x equals 0. Okay. Yun na, ganun lang yung siya kadali. Dinistribute lang yung nasa labas. Then, dahil standard form na, mahanap na natin yung ABC. Again, yung A, yung kasama ni x squared, edi 6. Yung B, yung kasama ni x, edi ito, positive 9. Yung C is yung constant. Yung constant. Meron bang constant? Nasaan ang constant? Yung number lang. Wala. Ibig sabihin, yung C is 0. So, kapag hindi nyo nakikita, 0 yun. Yun, ganun lang. So, ganun lang siya i-solve. Number 3. X squared equals 144. Okay, question. May parenthesis pa ba? Wala na. Yung right side ba equal to 0? Hindi. Equal siya sa 144. So, hindi pa siya standard form. Gagawin natin siya standard form. Madali lang naman to. X squared equals 144. So, kailangan yung right side niya maging 0. So, para to maging 0, yung 144, i-transpose natin sa left side. Pag ginawa natin yun, yung positive 144 magiging negative 144. Pero, yung right side niya magiging 0. Kasi wala na dyan eh. 'Di ba? Pag nilipat mo tong 144, edi wala na matitira dito sa right side, 0 na 'yon. Ibig sabihin, x squared minus 144 equals 0, standard form na 'yan. Okay. So, again, mahanap na natin yung ABC. Yung A, yung kasama ni x squared, wala, ibig sabihin 1. Then, yung B,
yun yung kasama ni x. Ang tanong, meron ba ditong x? Wala namang x. Wala namang x eh. X squared lang tapos constant na agad. Walang x. Dahil walang x, ibig sabihin walang b. Zero yung b. Okay? Hindi ito yung b hindi yung 144 yung b. Again, ang b is yung kasama ni x. Dahil walang x, edi zero si b. Tingnan niyo yung 1 and 2. O, ito yung x negative 14 and 9. So, yun yung sagot doon. Dito sa number 3, walang x. So, ibig sabihin, 0 yun. Itong 144, itong negative 144, constant yan. Constant yung walang kasamang variable. And letter C yun lagi. Again, pag hindi niyo nakikita yung x, ibig sabihin, wala yung b. Pag walang constant, wala yung c, 0. Okay, so number 4. X plus 5 squared equals 3. So again, question, may parenthesis ba? Meron, ito, yung x plus 5. Yung right side ba niya equal to 0? Hindi, kasi may 3 doon. So ibig sabihin, hindi pa to standard form. Ko-convert muna natin yan. X plus 5 squared equals 3. So dalawa yung gagawin natin dito. Itong x plus 5 is squared. Ibig nang sabihin, if-foil method natin yan. X plus 5, then x plus 5. Then itong 3 sa gilid, itatranspose natin yan to the left, kagaya ng ginawa natin sa number 3. So, itatranspose ko na siya. Yung positive 3, pag nilipat, may negative 3. Lalagay ko lang dito siya sa gilid. Then, equals to 0 na. Equal 0 na. Okay, so ito na lang gagawin natin, yung FOIL method ng x plus 5 tsaka x plus 5. So, again, FOIL method, first, sulat ko nga, FOIL. Pangit na sulat. So, ang FOIL method is first, FOIL outside, inside, and then last. So first, ibig sabihin yung una ng dalawang term, x times x, edi x squared. And then ang next is outside, yung dalawang dulo. To, x tsaka 5. X times 5, edi 5x. Then ang inside, yung dalawang nasa loob. Itong 5 tsaka itong x, edi 5x ulit. Then yung last, ibig sabihin yung dalawang dulo. Itong 5 tsaka 5, which is, ang sagot, 25. Then, huwag kakalimutan itong minus 3. Dugtong nyo, and then equal 0. So, ang last step is to combine like terms. So, ito, 5x tsaka 5x, pwedeng pagsamahin. Which is, magiging 10x. Tapos ito, 25 minus 3, pwedeng pagsamahin. Magiging 22. Then, equal to 0. So, again, question. May parenthesis pa ba? Wala na. Yung right side ba niya equal to 0? Yes. Ibig sabihin, itong x squared plus 10x plus 22, standard form na yan. Yun. Ibig sabihin, may sagot na tayo sa number 4. Hanapin na natin yung ABC. Yung A, yung kasama ni x squared, wala. Edi 1 yun. Yung B, yung kasama ni x, ito merong x. Ibig sabihin, 10 yung B. Tapos yung last is 22. Which is yung C. Yun. So, di ba madali lang? Etong number 5, mahaba yan. Mukha lang siya mahirap, pero combination lang siya ng mga ginawa natin sa 1 to 4. So, obvious naman, hindi siya standard form. Kasi ang daming parenthesis. So, isa-solve muna natin yan. Number 5, lagay ko siya dito sa baba. X plus 2, x minus 5, equals 4 2x minus 3. Okay, so tatlo yung gagawin natin dito. Una, ifo-foil natin tong x plus 2x minus 5. Then, ang pangalawa, i-distribute natin tong 4 dun sa parenthesis sa loob. Then, ang step number 3, ililipat natin lahat na nandito to the left para yung right side maging 0. So, again, ito muna, foil method muna natin to. X plus 2 and x minus 5. So, first, ito, x squared. First, outside, itong dalawa. X times negative 5, edi negative 5x. Then, inside, itong dalawa, edi magiging positive 2x. And then, last, itong 2 tsaka negative 5.
which is negative 10. Then, combine na muna natin agad yung like terms dito. Ito, negative 5x pati 2x. 3x, negative 3x sagot doon. So, x squared minus 3x minus 10. Okay, so, tapos na tayo sa number 1. Yung una nating step. Na-solve na natin tong left side na i-foil na natin. Ito namang right side ang i-solve natin. Itong 4 tas 2x minus 3. So, itong 4 times mo dun sa 2x, ang mangyayari magiging 8x. Then yung 4 times mo dun sa negative 3, ang mangyayari magiging negative 12. Gets? So, tinimes lang yung 4 dun sa dalawang term na nandun sa parenthesis. Now, meron tayong, tapos na tayo sa step 2. Kagaya ng sinabi ko, ito times, i-distribute. Ang step 3, itong 8x minus 12, need nating i-transpose sa left side para maging 0 yung right side ng equation. Pag ginawa natin yun, mababago yung sign nila. Si 8x magiging negative 8x. Si negative 12 magiging positive 12. And then, yung right side ng equation magiging 0. So, ito na yung given natin. Ito yung tingnan nyo. Itong line na to. Ito. Hindi pa yan tapos. Pwede pa tayo mag-combine ng like terms. Which is negative 3x tsaka negative 8x. So, pare silang negative. Ipagpa-plus natin. So, magiging 11. X squared minus 11x. Then, isa pang like term, negative 10, tsaka yung 12. Pag pinag-combine yan, negative 10 and 12, magkaiba ng sign, edi pagma-minus n, pero mas malaki yung 12, edi positive 2. Then, yung right side natin is 0, so 0. Ibig sabihin, tingnan nyo ulit tong given na to, may parenthesis pa. Wala na. Yung right side ba is 0? Yes. Ibig sabihin, x squared minus 11x plus 2 is already in the standard form. Ano? Minus. Tama ba? Minus pala, sorry. Minus 11x plus 2 equals 0. Dahil dyan, masasolve na natin yan. Hanapin natin ABC. A yung kasama ni x squared, which is 1. B yung kasama ni 11. B yung kasama ni x, which is negative 11. And then last is yung constant, which is 2. Tapos. So, ganun lang kadali mag-solve ng mga quadratic equation na nasa iba't ibang format yung given. Sundin nyo lang tong mga step na to. And ayun, masasolve nyo na siya. Madali lang naman yan. Kung hindi nyo na gets, i-rewatch na lang to yung video na to. So, yun lang. Salamat.